This message is a hope from Jesus, pasilip ng langit sa bawat makakarinig ng mensaheng ito na galing sa Biblia. Gusto kong maging sensitive ka sa pagkilos ng Banal na Espiritu, kapatid, dahil ito ang future natin sa eternal life. Ang 6 na bagay, 6 glorious activity na mangyayari o gagawin natin sa buhay na walang hanggan. Philippians 3:21, sa pagdating niya, babaguhin niya ang may hina at namatay nating katawan at gagawin tulad ng maluwalhati niyang katawan. Gagawin niya ito sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang sumasakop sa lahat ng bagay. Number 1, kakain po tayo sa langit. At isa sa mga pangunahing pagkain po doon ay ang prutas na nanggaling po sa tree of life. Unimaginable po ang fruit na ito. Gaano kasarap, gaano kaganda, dahil kapag kumain po tayo ng prutas na ito, hindi tayo makakaranas ng karamdaman. Merong healing sa bawat nasyon. Merong healing sa bawat individual. Wala nang sakit at karamdaman. Dahil ang pagkain ititake natin ay gamot sa lahat ng uri ng karamdaman. Revelation chapter 22 verse 1 hanggang 2. Pinakita rin sa akin ng anghel ang ilog na nagbibigay buhay. Ang tubig nito ay kasing linaw ng kristal at dumadaloy mula sa trono ng Diyos at ng tupa. Umaagos sa gitna ng pangunahing lansangan ng lungsod. Sa magkabilang tabi ng ilog ay may punong kahoy na nagbibigay buhay. Namumunga ito ng 12 beses sa isang taon, 1 beses sa bawat buwan, at ang mga dahon nito ay ginagamit sa pagpapagaling sa mga bansa. Number 2, mamimit po natin dito yung mga pamilya po nating nanampalataya sa Panginoong Hesukristo. At yung mga Bible heroes. Hindi ko na po mahintay na maglalakad ka sa langit kasama si Adan, kasama si Moises, si David, si Daniel, si John na sumulat ng Revelation. Personally, kapatid, as a pastor, excited po ako na kapag napunta tayo sa langit at magkita-kita tayo doon, kasama natin yung mga biblical heroes na pinag-usapan po natin, mga kinasangkapan ng Panginoon ng mga tao, para ma-enlighten tayo sa ating pananampalataya. May great reunion sa langit, yung mga mahal natin sa buhay na andon. Makikita ko na rin po yung aking mama. Makikita na rin nung aking asawang pastora yung kanyang tatay. At makikita ko na rin yung panganay ko na nawala sa sinapupunan ng aking asawa. Hallelujah! Kaya po, isa sa pinakamagandang mangyayari kapag tayo po ay nasa langit, makita natin yung mga mahal natin sa buhay. Mga biblical heroes na ginamit ng Panginoon. Matthew chapter 8 verse 11, sinasabi ko rin sa inyo na maraming hindi Hudyo mula sa iba't ibang dako ang kakain kasama ni na Abraham, Isaac, at Jacob sa handaan ng paghahari ng Diyos. Pangatlo, we will build our own mansion na walang pressure, walang worries, hindi iniisip ang gastos, wala pong boundaries sa ating gagawin na tahanan. Walang stress. Kasi si Jesus mismo yung magpiprepare po sa atin yan. Diba? Ang sayang isipin na si Jesus po ay anak ng carpenter nung siya ay nagkatawang tao dito sa lupa. Kaya alam niya kung paano pagagandahin yung ating mansyon sa langit. Alam kong maraming mananampalataya na walang sariling bahay. Mga nangungupahan, mga nakikisama, mga nakikibagay. Alam kong sumagi sa isip mo na sana magkaroon tayo ng sariling tahanan. Pero alam mo ba na nakaabang sa atin ang buhay na walang hanggan at ang sarili mong tahanan na ang Panginoong Hesus mismo ang nag-build para sa'yo. Peace, comfort, and security ang ibibigay niya sa ating tahanan. Isaiah chapter 65 verse 21. Sa mga panahong iyon, magtatayo ang aking mga mamamayan ng mga bahay at titirhan nila ito. Magtatanim sila ng mga ubas at sila rin ang aani ng mga bunga nito. John chapter 14 verse 2 hanggang 3. Sa tahanan ng aking ama ay maraming silid. Pupunta ako roon para ipaghanda kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Kapag naroon na ako na ipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo upang kung nasaan ako ay naroon din kayo. Number 4, spectacular gardens na ang lupa ay pinagpala. No pest. The curse will be broken. The soil will be rich.
Fruits are beautiful. Fruits are medicines. Na-imagine mo na ba na hindi lang yung mga tao at kalangitan yung pinagpala? Meron din pong lupa na pinagpala ang Panginoon at nasa langit po ang mga bagay na yon. Ezekiel 47:12, tutubo sa magkabilang panig ng ilog ang iba't ibang uri ng punong kahoy na namumunga. Ang mga dahon nito ay hindi malalanta at hindi mauubos ang mga bunga. Mamumunga ito sa bawat buwan dahil dinadaluyan ito ng tubig mula sa templo. Ang mga bunga nito ay pagkain at ang dahon ay gamot. Number 5, exploring and learning the mysteries of the universe. Alam kong marami kang tanong nung tayo ay nabubuhay dito. At pagdating natin sa langit, pwede nating tanungin ang mga bagay na misteryo ng mundo. Gaano kalalim ang dagat? Anong sukat ng buong mundo? Gaano kalaki ang ikalawang langit? Ilang bituin meron sa kalawakan? Ipapakita sa atin ng Diyos kapag tayo ay nasa langit na kung ano ang hiwaga at ipapaliwanag niya ito. Pwedeng may section siguro doon ng room sa heaven kung saan ang mga tanong ng tao ay merong sagot. Ano itsura ng Panginoong Hesukristo? Ano ang itsura ng banal na Espiritu? Even our Father God. Number 6, be with Jesus. Habang buhay na nating kasama ang ating tagapagligtas. Yung umako ng ating kasalanan na dapat tayo yung maghihirap. Pero dahil sa kagandahang loob ng ating Panginoon, inako niya yung sarili niya, nagkatawang tao siyang Diyos at iniligtas tayo sa tiyak na kapahamakan. At habang tayo nabubuhay, ito yung gustong maunawaan sa atin ng Panginoon. Lalo tayong maglong, lalo tayong manampalataya sa Kanya. Dahil ito rin yung nangyari kay David, Paul, na habang nabubuhay, kahit matanda na silang naglilingkod, nais pa rin nilang makilala ang Panginoong Hesukristo. Kasi walang sukat ang pag-ibig ng Diyos. Hindi matayog, hindi maabot ang kahabagan ng Diyos sa atin sa ginawa ng Panginoong Hesukristo sa bawat isa. Can you imagine? Makakasama natin habang buhay ang Panginoon sa langit na bayan. Narinig ko ang isang malakas na sigaw mula sa trono. Ngayon ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan na siya kasama nila. Sila'y magiging mamamayan niya at siyang makakapiling na nila at magiging Diyos nila. Ito nga ang sinasabi ng kautusan. Wala pang tao nakakita, nakarinig o nakaisip sa mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. It's beyond on our imaginations. The heaven awaits from you. Would you like to accept Jesus Christ right now? Write to the comment section, I accept Jesus as my Lord and Savior. Sapat na napakinggan mo kapatid upang tayo ay manampalataya sa Panginoon dahil inabot tayo ng kahabagan ng Panginoong Hesukristo. I want you to pray with me. Sabihin mo, Panginoon, tinatanggap ko po kayo bilang Diyos ng aking buhay. Salamat dahil sa pag-ibig nyo, inako nyo kami sa tiyak na kapahamakan. Hinangon nyo kami, Panginoon, sa kapangyarihan ng kasalanan. Salamat po dahil pinapatnubayan nyo pa rin kami. Ginamit nyo ang platform na ito upang makapakinig kami ng inyong mensahe. Hindi na kami makapaghintay, Panginoon, diyan sa langit. At habang hinihintay namin ang langit na bayan, patuloy nyo kaming gabayan, makapamuhay kami ayon sa kalooban po ninyo. Papasalamat po kami dahil walang sawa ang inyong paalala sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na makaalis sa kapangyarihan ng temptations, ng kasalanan habang nagpapatuloy po sa inyo. Salamat po. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless kapatid. I pray na lalo kang lumalim sa pagkakilala sa ating Panginoon. Tubaya ka ng banal na Espiritu. Lalo mong maunawaan ang meaning ng buhay. Sapat na po yun para talikuran natin yung ating mga nagagawang kasalanan kung meron pa. At sapat na yun para makapagpatuloy ka kung matagal ka ng Kristiyano. Inaabot ka ng Panginoon kung matagal ka ng tumalikod sa Diyos. God bless kapatid. Hanggang sa susunod na pagkikita, ito po ang inyong lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless.